Si Brother Junarius na ng salita ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Nawa ang kapangyarihan ng Diyos ay sumasa atin at ang mga panalangin natin ay tutugunin ng Panginoon. So gusto kong basahin ang salita ng Panginoon sa John chapter 1 verse 1. Ito ang sinasabi ng banal na kasulatan. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Nang pasimula, siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. So napakaganda po ang mga talatang ating binasa, mga minamahal, mga kaibigan, na ang salita ng Panginoon ay simula't simula pa nandoon na. Hindi lamang ang salita ng Panginoon ay nandoon na sa simula't simula pa, kundi na nandoon na rin ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, sinasabi ng ating talata na binasa, na sa simula pa, nandoon na ang salita ng Diyos. Nandoon na ang berbo. At ang berbo ay siya ang Diyos. So, sa mga talatang ito na nagpapatunay, before the created of the world, before the existence of the world, Jesus, God is already there. Nandoon na. So, simula pang likain ang langit at lupa, nandoon ang Diyos. Simula nang likain ang lahat ng bagay ay nandoon na ang Diyos. Kaya nga mga minamahal, mga kaibigan, mga kakilala, saan man kayo naroon, sa ibang bansa man o saan man kayo naroon o ano bang ginagawa nyo ngayon, napakahalaga ngayon na pagbulay-bulayan natin ang salita ng Diyos. Na sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo, na ang lahat ang bagay ay naroon. Kaya nga, sa pamagitan ng ating Panginoon, nagkaroon ng lahat ng bagay. At sa pamagitan din ng ating Panginoong Jesucristo, at nagkaroon tayo ng buhay. Dati tayo ay tinuring na makasalanan at hiwalay sa Diyos. Ngunit sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo ay tayo'y tinuring na kaibigan at pinatawad niya ang ating mga kasalanan. Saan niya ginawa yan at paano niya ginawa yan? Ginawa ng ating Panginoong Jesucristo yan noong siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo. At sa loob ng 3 taon ay 3 araw nabuhay siya na maguli. Hindi 3 taon, 3 araw nabuhay siya na maguli. So, dahil sa kanyang kapangyarihan, ay nabuhay siya na maguli. Dahil sa kanyang pagka-Diyos ay nabuhay siya na maguli. Dahil sa kanyang pangako na kapag siya ay ipako sa krus, at sa loob ng 3 araw, mabuhay siya na maguli. Ito sinabi niya sa kanyang mga disipulo. Ito ang sinabi niya sa mga tao na sumusunod sa kanya, para ang lahat ng kanilang pinanampalatayanan at pinaniwalaan ay maniwala sila doon sa pinangako ng Panginoon na siya'y mamatay, ipako, ipagkanulo, at sa loob ng 3 araw ay mabuhay siya na maguli. At nangyari ang lahat ng iyon at papakita na ang Panginoon totoo sa kanyang pangako nang siya'y kasama pa ang mga tao at ang kanyang mga disipulo. Ngayon, anong gusto kong patunayan ngayong araw sa inyo mga kaibigan? Gusto kong patunayan na ang Diyos natin ay makapangyarihan. May 3 sinasabi natin dyan na ang ating Panginoon ay omnipotent. Ang ating Panginoon ay omniscient. Ang ating Panginoon ay omnipresent. Powerful. Powerful ang Panginoon. And omnipresent, kahit saang dako nandoon siya. No?
At saka yung omnipotent ay makapangyarihan siya. At saka omnipresent, nandoon siya sa lahat ng dako. At alam niya ang lahat ng iniisip ng tao. Omniscient na sinasabi natin sa wikang Banyaga. So, anong makikita ko rito at anong makikita natin dito sa salitang ito? Makikita natin dito na kapag tayo'y nagtiwala sa ating Diyos, nagtiwala sa ating Panginoon, saan man tayo pumunta, nandoon siya. Dahil sinasabi ng banal na kasulatan, 2 or 3 gathering together, there is in the midst of them. 3 man o 2 nagkatipon sa pangalan niya, sa pangalan ni Jesus yun, sa pangalan ng Diyos, ay nandoon ang Panginoon. So ang ating Panginoon ay omnipresent. At kung mga bagay naman na tayo ay dumarating sa mga pagsubok at mga problema, halimbawa ay tayo ay naglalakbay at medyo malapit-lapit na tayo maaksidente at naramdaman na natin yon, pwede nating tawagan ang Panginoon. Dahil ang Diyos natin ay makapangyarihan, pwede niya tayong sukluluhan, pwede niya tayong iingatan. Dahil ang Diyos natin ay alam niya lahat, humingi tayo ng tulong sa Kanya sa pamagitan ng ating panalangin, kung ano bang ating ipanalangin, sabihin natin sa Panginoon, dahil alam ng Diyos ang ating mga pangailangan. So dito nagpapakita na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. At dahil sa kanyang kapangyarihan, ng kanyang mga salita, pwede niya ibigay sa iyo ang iyong mga pangailangan. Dahil makapangyarihan ang kanyang mga salita, siya ay makapangyarihan, pwede mong ibigay sa kanya anumang iyong mga katanungan dahil alam niya lahat. Dahil ang Panginoon, ano bang ating iniisip, ano man ating gawin, alam ng Panginoon. Maging nga ang uban ng ating mga buhok, alam ng Panginoon. Alam niya rin kung ilan nalaglag ng ating mga buhok at alam niya rin kung ilang natira sa ating buhok. So, ganun ka makapangyarihan ang ating Panginoon. So, salamat sa Diyos na mayroon tayo rito. Salamat sa Diyos na siya ang ating tinanggap bilang Panginoon at tagapagligtas. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, mga kakilala, mga kaibigan, napakahalagang bagay na kilalanin natin ang Panginoon. May isang hari na mahabang panahon na nakalipas, ang pangalan niyang Haring Nabucodonosor, dahil sa kanyang kapangyarihan, dahil sa kanyang karunungan, dahil sa kanyang kaalaman, ay inisip niya na wala ng Diyos. Siya na yung Diyos sa sarili niya. Ngunit siya ay pinarusahan ng Diyos, ginawa siyang hayop, at ang kanyang mga kamay at mga paa ay may mga kukong mahaba na para siyang hayop na. Sa loob ng 7 taon ay ginawa siyang hayop hanggat siya na-recognize niya na may Diyos na sa langit at lupa, na may Diyos na makapangyarihan, na may Diyos na mas makatalino pa kaysa kanya. Kasi ng time ni King Nabucodonosor ay siya yung napakagaling na hari. Siya lang yung nakauna ng tinatawag na hanging plant. Nagpagawa siya ng kanyang palasyo ng hanging plant, mga taniman nandoon sa taas. So pinatambakan niya ng mataas na kitang-kita sa kanyang palasyo. At siya lang una nakagagawa nun. At lahat ng bagay ay nagagawa niya dahil sa kapangyarihan. Ngunit dahil siya ay nagmalabis at kinilala niya ang kanyang sarili na parang Diyos na, binagsak siya ng Panginoon. Ngunit sa bandang huli, kinilala niya, nirecognize niya na walang ibang Diyos sa langit at lupa kundi ang Panginoon. Yung kanyang naiwan lahat na mga bagay, ibinalik ng Diyos. Yung pagiging hari ay binilik ng Diyos sa kanya sapagkat nirecognize niya ang kapangyarihan ng Panginoon. Mga kaibigan, mga minamahal, maliban na i-recognize natin sa ating mga sarili na tayo'y nagkamali, tayo'y nagkasala, tayo'y nagkukulang, diyan magpapahayag ang Diyos sa atin at magpapaliwanag sa atin. Ang Diyos natin ay Diyos ng
kaayusan. Ang Diyos natin ay Diyos ng katapatan. Ang Diyos natin ay Diyos ng pagmamahal. Kaya huwag tayong tatalikod sa ating paglilingkod sa Panginoon. Ako, ministers ako ng ilang mga taon, tuminto ako dahil sa ilang mga bagay na dapat kong i-undergo. Pero hindi ako nawala sa aking paglilingkod sa Panginoon. Kinilala ko ang Panginoon sa aking buhay na bilang Diyos at makapangyarihan. Kaya nga, kahit ako ay hindi ngayon nagmi-minister, ako ay nagmimensahe ng salita ng Diyos sapagkat alam ko na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Ako, hirap din ang buhay ko noong mga panahon na yon. Pero patuloy akong nanalangin at sumikap na ako ay iangat din ng Panginoon. At alam nyo, yung paborito kong binabasa noon at inidalangin noon yung cry out ni Jabez. Sabi ni Jabez ng kanyang mga talata, no? Sabi, Lord, please me, enlarge my territory, keep me from the harm, and deliver me from the harm. At sinabi ng Panginoon sa kanya, no, tinugon, and God granted his request. Isa yan sa paborito kong mga talata. Nagsikap ako, nagsakripisyo ako para mapaunlad ko ang aking sarili sa tulong ng Panginoon. At sa ngayon, salamat sa Diyos. Pinagpapala na ako ng Diyos. Dahil sa pagsunod ko sa Kanya. Dahil sa paglilingkod ko sa Kanya. Dahil pagsubok, dahil problema na aking naranasan, pero ang Diyos ang siyang nag-ingat sa akin, nagpala sa akin, at nag-ahon sa akin. Gaya ng ilang mga tao, gaya ng ilang mga Kristiyano, ako ay dumanas din ng matinding pagsubok at pagkakamali at pagkakasala sa harapan ng Panginoon. Pero binago ako ng Diyos at naningingi ako ng tawad sa Diyos. Si King David nga, maraming taong pinatay, lahat-lahat na ginawa niya. Pero tinawag pa ng Diyos si David na a man after his heart. Siya pa yung taong malapit sa puso na Diyos. Ano ba ginawa niya? Ang dami nang ginawa. Kung tingnan nyo ang buhay ni King David. Pero dahil siya ay humihingi ng kanyang kamalian sa Panginoon, nire-restore siya ni Lord. Kaya ngayon may kanta si King David doon sa may inawit, may kinumpos doon sa mga sulat ni King David. Create in me a clean heart, O God, and renew me with your spirit within me. Cast me not away by your spirit, O Lord. Take not the Holy Spirit with me. Restore unto me the joy of my salvation. Kung minsan ay nawawala sa atin yung joy of salvation. Naghahangad pa tayo kung minsan mag-serve. Pero nagsiserve tayo na yung serve natin, parang hindi natin naramdaman dahil yung joy of salvation, yung kagalakan na naligtas tayo ay medyo nawala dahil sa ating kakulangan at kasalanan. Pero si David, hiningi niya sa Lord, restore unto me the joy of my salvation. Lahat ng bagay ay kayang ayusin ng Diyos. Walang bagay na hindi kaya ayusin. Kung inayos niya ang lahat ng bagay ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang mga salita, lahat ng bagay sa ating buhay, kaya niya ring baguhin. Gusto ko manalangin, Panginoon, salamat po sa araw na ito, pagamat makulimlim at maulan at nakita namin na ang kabutihan mo ay sumasamin pa rin. Ngayon, kung mayroong mang nakikinig sa akin sa live na ito, ay pagpalain mo siya, Panginoon, tulungan mo siya, gabayan mo siya. Kung may problema man siya sa kanyang buhay, sa kanyang pamilya, sa kanyang sarili, o anumang mga problema niya sa buhay niya, Panginoon, dadalangin ko siya na ikaw ang siyang magpala, manalangin siya sa inyo, at lumuhod siya sa inyo at humingi ng tawad kung anumang mga pagkukulang na pagkakamali sa inyo. Ingatan mo siya, Panginoon. Tulungan mo siya, Panginoon.
ang mga kaibigan namin sa ibang bansa na nagtatrabaho, nagpupuyat para sa kanilang pamilya. Hiniling ko, Panginoon, na bigyan mo ng kalakasan, kalusugan sa araw-araw nilang mga trabaho upang mataguyod nila ang kanilang mga pamilya na maayos. Salamat po, Panginoon. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Salamat po, mga kapatid.